Hi mga palangga! In this video, I'm going to share with you about my first bill and first payment with my East West Visa Privilege Classic Card. I started using this credit card mga palangga last month, which is October 15. So isang buwan na rin yung nakalilipas simula nung na-receive ko itong card na ito. At ginawan ko din siya ng video before, yung naging application process ko, ano yung mga timeline nung pag-submit ko na application until I receive this card. So, if you're also interested getting or applying for this card or credit card kay East West, so you may also consider watching yung previous video ko about this credit card. Nung na-receive ko itong credit card, dito sa letter na ito, dito din naka-indicate kung ano nga ba yung magiging statement date ko, yung payment due date, tsaka yung credit limit na binigay nila sa akin. And as usual, lagi ko talagang tinitake note yung statement date kasi yun talagang pinaka-importante sa lahat para malaman natin kung kailan nga ba natin may expect ma-receive yung ating mga monthly bills. And yung statement date din kasi mga palangga is yun din yung magiging close date ng ating monthly billing cycle. So kung gusto nyo malaman kung kailan nyo nga ba ma-receive yung inyong monthly bills kay East West or kailan nyo ma-receive yung first bill nyo, so always check the statement date kasi around that date or either that date then you ma-receive yung mga monthly statement or monthly SOA natin. Sa case ko mga palangga, ang statement date ko is every 27th of the month. So para malaman nyo yung coverage na inyong monthly billing cycle, since yung statement date is equivalent into close date ng billing cycle, so yung next day nun is yun na yung start date ng billing cycle natin. So yung billing cycle ko is from 28th of the month and it will end on 27th of the next month. So kahit na-receive ko yung card ko noong October 15, nag-start na rin yung aking billing cycle way back 28th of September at nag-end siya noong October 27. At na-receive ko na nga mga palangga yung first bill ko kay East West noong October 27. And then same goes for the next following months. Yung next bill ko naman ay ma-receive this coming 27th of November, which covers from 28th of October to 27th of November until the next coming month. So lagi siyang cycle every month. And same goes with my other credit cards mga palangga, especially with my first credit card with BPI. So ginawan ko din siya ng tracker para na manual check ko talaga kung ano yung mga naging usages ko with my East West credit card. So lagay ko dito sa screen kung paano yung tracker ko para magkaroon din kayo ng example kasi it's really best talaga to track manually all our usages. Huwag tayo masyadong mag-depend doon sa app o di kaya doon sa statement. So always check, dapat na alam talaga natin kung ano yung mga pinanggagamit natin sa ating credit card para in case na merong suspicious transaction or di kaya na-charge tayo ng incorrect amount, then we have the option to file a dispute kasi namamonitor talaga natin siya. Additionally, dinownload ko na rin yung kanilang app, yung mobile app nila na East West Easyway para namamonitor ko din siya sa system ni East West kung nag-post na nga ba yung payment ko, ano nga ba yung mga transactions ko, tugma ba yung tracker ko doon sa system ni East West. So it's very helpful din talaga na meron tayong access sa ating mobile banking para nakikita talaga natin kung ano nga ba yung nangyayari sa ating credit card sa system nila. Meron din silang ino-offer na app for Visa card holders na tinatawag nilang East West Pay na kung saan pwede natin magamit yung ating mga mobile phone, yung ating cellphone para mag-tap to pay sa mga payment terminals. So instead of using our card, our physical card, kapag meron tayong East West Pay, which is only applicable lang siya for Android users, unfortunately, hindi ko siya magagamit kasi nga naka-iOS ako at hindi pa siya available for iOS. So for Android users lang talaga siya. Then if you're also Android users and also Visa card holder ka with East West, pwede nyo siya ma-link doon sa East West Pay app nila and then we can use our devices para gamitin for tap-to-pay option. Pero doon naman sa East West Easyway nila, applicable naman siya sa kahit anong operating system, mapa-Android man yan or iOS. So, pwede natin siyang ma-monitor yung mga naging transactions natin. So, sign up lang tayo if wala pa tayong account. Kung na-receive nyo na yung card nyo, normally around 24 to 48 hours after activation, bago tayo makapag-sign up ng ating online account for mobile banking. Kapag nakapag-sign up na kayo at nakapag-login na kayo, makikita na natin doon yung available card natin. So, click lang natin yon. Tapos, para malaman nyo kung na-generate na yung inyong statement, click nyo lang yung View Transactions. And then may option dito to see statements and recent transactions. So click lang natin yung statements at makikita natin kung meron na bang na-generate na bill
for this current month. So sa case ko, yung first bill ko na-generate siya noong October 27, pero wala pang November kasi expected ko na ma-receive is mga November 27 naman for the next SOA ko, next statement. So doon natin makikita yung statement natin kung available na siya sa ating online account. Pero yun nga lang, wala siyang option para ma-download yung PDF dito sa app. Para siyang nakasama rin na lang yung ating statement dito. At kung gusto niyo naman talaga ng PDF file talaga para makita niyo yung pinaka-detailed transactions nyo o di kaya yung formal statement nyo, naka-receive naman ako ng email kay East West after 48 hours ng statement date ko. So, nag-send naman na sila ng PDF copy kung ano talaga yung laman ng aking or ano talaga yung tsura ng statement. So, lagay ko na lang sa screen yung tsura niya. So, very detailed naman siya. Ano yung mga other fees ni East West. So, pwede natin siya i-review para alam din natin kung ano pa yung mga extra charges for any circumstances na mangyari sa ating credit card. So, yung first bill ko dito kay East West is 3,719.82. So, nag-reflect din dun sa statement mga palangga yung na-earn kong points, pati din naman sa app. So, makikita din natin or ma-monitor din natin yung na-earn nating points from our spending. Medyo may katagalan lang yung pag-earn o pag-collect ng points dito kay East West kasi for every 100 pesos spend, equivalent niya lang is 1 point. Unlike with the other credit cards na 35 pesos spend is 1 point or 30 pesos spend is 1 point. Pero dito kay East West, 100 pesos for every 100 pesos spend is equivalent to 1 point. Kaya medyo may katagalan talaga yung pag-collect ng points. Kaya naman for me, mas bet ko pa rin gamitin yung other credit cards ko, which is itong BPI Amor Cashback Credit Card and also itong HSBC Live Plus sa mga regular spending ko kasi feel ko pa rin mas rewarding pa rin yung mga cashback credit cards. So, balak ko lang dito kay East West is gagamitin siya for installment purposes. Let's say may bibilin kaming device, ganun, tapos gusto ko siyang ipa-installment. So, para hindi ako masyadong malito kung ano yung card na naka-installment siya. So, gagamitin ko yung East West ko na lang as payment sa mga installment purchases ko and also serve as backup na din. For paying our credit card bill naman, sa case ko, wala talaga akong savings account kay East West. Pero kung meron kayong savings account kay East West, tapos meron na kayong access dun sa online banking nila, which is ma-add lang din natin yung ating credit card doon. So, madali lang magbayad gamit yung East West mobile banking natin to complete our payments sa mga nagamit natin kay East West. Pero dahil wala akong savings account kay East West, credit card lang siya, so I was able to use other payment platform, which is GCash. So, ginamit ko lang yung GCash to pay my East West credit card bill. So, sa GCash mga palangga, hanapin nyo lang yung East West Bank. Tapos, hihingi lang siya ng credit card number. So, enter lang natin yung ating full credit card numbers na nakalagay dun sa ating card. And also, yung amount, make sure na specific yung amount. It will also ask for an email address, pero optional naman siya. Pero pwede nyo na ilagay yung email address nyo to get a confirmation receipt ng ating payment. And also, please note din na meron siyang 10 pesos service fee or convenience fee. Pagdating naman sa posting ng payment with GCash, sabi dito it will take within 3 business days daw yung posting ng payment. Pero sa case ko, I made my first payment no October 28. Medyo may katagalan siya bago mag-reflect sa app, like mga around 3 days nga naman or 3 business days bago siya nag-reflect. Pero pagka-check ko dun, after niya mag-reflect dun sa 24 hours, yung payment natin, yun nga lang, may delay lang siya bago mag-reflect sa app. Yung due date naman ng statement mga palangga is within 24 days after statement date. So, hindi naman kailangan talaga na bayaran nyo agad siya pag na-receive nyo yung bill nyo. So, not necessary naman. Pero, mas best din talaga na bayaran siya after natin makuha yung statement date if we can, para una, hindi natin makalimutan kasi baka mamaya makalimutan na natin tapos nag-due na pala siya, diba? So, kung binayaran na natin agad siya, wala na tayong iisipin. And additionally, mare-replenish na yung ating credit limit na nagamit. So, kapag nag-post na yung payment natin, mare-replenish na siya as available credit limit na pwede natin magamit for the next statement cycles. At para hindi kayo malito mga palangga, as usual, lagi tayong makakita ng total amount due at minimum amount due sa ating mga credit card statement. But take note, ang kailangan nating bayaran lagi is yung total amount due or yung statement amount due.
Kasi kapag babayaran na natin yung minimum amount due, okay naman, pwede naman natin bayaran yung minimum amount due. However, once na meron tayong remaining balance doon after the due date, so matcha-charge tayo ng 3% interest rate. So, almost the same siya with other credit card or other banks na 3% yung interest. So, ganun din dito kay East West. Now, kung hindi nyo naman siya kaya talaga bayaran ng buo, pwede nyo naman hati-hatiin. Let's say, for example, half na amount ngayon, tapos sa sunod na week, half na amount din naman. So, kung kaya nyo naman siya, as long as mabayaran nyo ng buo, or makomplete nyo yung total payment on or before the due date, so mas safe yun. Pero again, kapag meron tayong remaining balances, or kahit mabayaran na natin yung minimum amount due tapos may remaining balances pa rin tayo. So, please expect na matcha-charge tayo ng additional fee, which is interest or finance charge on our next statement. Kaya, it's recommended talaga to pay the full amount instead of the minimum amount due. Kung yung minimum amount due lang naman talaga yung kaya nating mabayaran, it's fine. Kasi, the good thing naman of paying the minimum amount due is will prevent late fee. Hindi tayo matcha-charge ng late fee. Ang matcha-charge lang sa atin is yung interest or finance charge on our next statement. Pero kung binayaran natin yung minimum amount due, hindi tayo matcha-charge ng late fee, plus hindi rin masususpend or hindi may interrupt yung ating credit cards, magagamit pa rin natin siya. Yun nga lang, tactics siya ng banks para lumaki na lumaki yung ating utang sa kanila kasi i-charge nila tayo ng interest. So instead na nababawasan, nadadagdagan pa siya. So yun yung strategy ng mga banks, kaya gustong-gusto nila na yung kanilang credit card holders is magbayad ng minimum amount due para kumita sila sa mga interest. And speaking of late payment fee, yung late fee pala dito kay East West credit card is 1,500 pesos or equivalent ng amount ng minimum amount due, whichever is lower. So let's say for example, yung ating minimum amount due is 500 pesos, tapos wala tayong naibayad for that statement. So on the next bill, aside from the 3% nung interest, nung remaining balance, matcha-charge pa tayo ng late fee equivalent nung minimum amount due on top of our total outstanding balance. Pero kung nabayaran naman natin yung minimum amount due, ma-avoid natin yung late fee at matcha-charge lang tayo ng interest. Pero kung nabayaran natin siya ng buo, in full, wala tayong late fee, wala pa tayong interest. Kaya it's best talaga bayaran yung ating credit card bills in full. So that's it for this video. I hope na naging helpful itong video natin, especially sa mga kapwa ko beginner of using this East West credit card. And if yes, please give this video a thumbs up. At sa mga existing East West credit card holders dyan, share nyo naman sa comment section kung ano yung nagustuhan nyo of using your East West credit card. And if you want more contents like this, please consider subscribing to my channel if you haven't already. Again, this is John Paul, and always remember to be kind to yourself and to others. See you in our next vlog. Bye!